Ako si Maria at ito ang aking kwento. Di mapigilan ni Jasmine na titigan sa Lance habang nagmamaneho ito. Ang lakas talaga ng dating ni Lance, mukhang malinis at mabango. Amoy laging bagong paligo. Stop staring at me, Jasmine. Baka hindi tayo umabot ng office mo. Namumula ang pisngang inirapan to ni Jasmine. Sa bahay nila to natulog kagabi dahil may dala naman to extra damit sa sasakyan. Dediretso na to ng pasok ngayon. Pagkatapos ihatid si Jasmine sa trabaho. Bago mababa ng kotse ni Lance, nagpaalam muna sa Jasmine dito. Bye, Doc. Mahal kita. Di mapigilan ni Lance ang umiti dulot ng malambing na pagkakasabi ni Jasmine ng salitang yon. I love you more, Jasmine. Sunduin kita. Sabay tayo mag-lunch mamaya. Tumango sa Jasmine kay Lance, ngunit napahinto rin to nang tawagin ng lalaki. Where's my goodbye kiss? Paano ko gaganahan magtrabaho kung wala ang kiss ng mahal ko? Gustong sabihin ni Lance na asawa ko, ngunit nagpigil ito. Di mapigil ni Lance ang mapangiti na namang mula ang pisnging umusong asawa niya na amoy nahihiya. Nakatingin na sa kanilang ibang dumaraan, subalit wala siyang pakialam dahil hindi sapat ang smack kiss lang. Hinapit ni Lance sa bewang asawa at mapangangkin itong hinulikan ng labi nito. Pulang-pula ang mukhang humiwalay sa Jasmine kay Lance. Lance, nasa labas kaya tayo? So what? Akin ka naman. Ani Lance sabay halakak bago pumasok ng sasakyan. Bago sumibat, kumindat pa to kay Jasmine. Tinakpa ni Jasmine ang pisngi at kilig na kilig pumasok sa gusali kung saan siya nagtatrabaho. Parang kahapon lang masama pang loob niya, subalit ngayon abot langit ang ngiti niya. Tumaas ang kilay ng paralegal na Jasmine na si Mrs. Pilar habang tinitingnan siya. Good morning, Ma'am Crawford. Mukhang maganda ang ihip ng pag-ibig. Ng hangin. Ang ganda ng ngiti mo sa labi. Nilapag na matanda ang ilang folder sa harapan ni Jasmine. Siya nga pala, ma'am, gusto ka makausap ni Attorney Simpson? Tumikim muna to bago muling magsalita ng pabulong. Mukhang di maganda ang mood niya. Ang lahat natatakot kapag di maganda ang mood ng boss nila. Si Jasmine lang yata ang hindi natatakot sa matanda. Pagdating sa opisina ni Attorney Simpson, bilang umaliwalas ang mukha nito, animo biglang natawa na makita si Jasmine. Good morning, Miss Crawford. Gusto ko nga palang humingi ng pasensya tungkol sa mga sinabi ko kahapon. Pinagsalikop na matanda ang kamay na nakapatong sa mesa bago to bumuntong hininga. I trust your work and I admire your dedication to your profession. Nalaman ko kay Mr. Anderson na hindi pala totoo ang natanggap kong report tungkol sa'yo. He said it was fake. As your senior, I'm really sorry. Hayaan mo, Miss Crawford. I will send a big case for you as soon as possible na magkaroon tayo ng mga bagong kaso. Tumikim to bago muli alangan na nagsalita. Di mabura ang ngiti ni Jasmine habang hinihintay si Lance na dumating. Nang dumating to, tumuloy silang dalawa sa kilalang restaurant. You looked happy, Jasmine. May magandang balita ba? Kunwari ka pa. Kinausap mo na pala si Attorney Simpson para sa akin? Inabot ni Jasmine ang kamay ni Lance at hinawakan to. Thank you, Lance. Hindi ka lang gwapo. May tinatago ka palang sweetness sa katawan? Wala pang kinakain si Lance, subalit muntik na tong masamid. Ang totoo, binantaan niya si Mr. Simpson idedemanda dahil sa pagtanggap at paniniwala na tunay ang files na natanggap nito tungkol sa asawa. Sa takot na matanda na makalaban ng asawa at pamilya, pinili nitong humingi ng pasensya kay Jasmine. Naisip ni Mr. Simpson, kaya naman kagaling ang mga abogado sa kanilang law firm. Mahihirapan silang manalo laban sa isang Crawford? Ngiti-ngiti, sumandal si Lance sa kinaupuan habang naghihintay ng order nilang mag-asawa. May sweetness daw, sabi ng kanyang asawa. Maski siya din naman nagulat dahil may ganun pala siya sa katawan. Ngunit pagdating lang yon kay Jasmine at sa kapatid niya. Doc, di ba nakaka-overdose ang pagmamahal mo? Kumunot ang noo ni Lance kaya napakamot sa kilay ni Jasmine. Nang makita ni Lance ang napapahiya at namumulang pisngi nito, di na nito napigil ang mahinang pagtawa at matanong ng, bakit kaya? Napapangusong inikutan siya nito ng mata. He missed this. Being with Jasmine, joking around like old times, laughing with her like when they were kids. Baka kasi mamatay ako sa pagmamahal mo? Patuloy ni James sa pagbibiro. Nawala ang ngiti ni Lance, then suddenly, the memory of her covered with blood flashed on his mind. Lance, ayos ka lang ba? Pukaw ni Jasmine nang mapansin ang pananahimik ng asawa.
Kinuha ni Lance ang kamay ng asawa. Never gonna happen, Jasmine. Hindi ko mamamatay o mapapahamak sa pagmamahal ko dahil hindi ako makakapayag. I will protect you. Masarap pakinggan ang mga sinabi ni Lance. Gumante si Jasmine ng pisil sa palad nito. May pinangako ko kay Mommy at Daddy pero dahil sa'yo, hindi ko yata matutupad yon. Kumunot ang noo ni Lance. Nagkaroon ng kuryosidad sa mata nito. Willing ka ba na pakasalan ako? Naitanong ni Jasmine nang nakatingin diretso sa mga mata ni Lance. Nang dito sumagot, napapahiya na iniwas niyang tingin. Inisip siguro nito na masyado siya nagmamadali. Nakangiti, iniba agad na Jasmine ang usapan para alisin ang pagkailang at pagkapahiyang nararamdaman. Parang gusto tuloy niyang pagsisihan at tinanong pa niya si Lance. Di na kasi ito nagsalita simula na magtanong siya. Kumunot ang noo ni Jasmine nang hindi siya ay diretso ni Lance sa trabaho. Ang kinatataka niya, pamilyar ang daan na tinatahak ng sasakyan nito. Bigla ang pagkabog ng dibdib ni Jasmine nang huminto sila sa tapat ng malaking bahay. Red Motif House? Bakit kaya ito pamilyar sa kanya? Shall we? Tumingin sa Jasmine sa nakalahad na kamay ni Lance. Naghihintay at nag-aanyayang hawakan niya ang kamay nito. Nakangiti niyang tinanggap ang palad nito. At nang makapasok sila sa loob, tumambad sa mata ni Jasmine ang halos kulay pulang decoration at motif na kulay sa loob. San man lumingon may vase na may kulang pulang rosas. Nang lumingon siya sa sulok, napansin ni Jasmine, nagkukumpulan ng mga kasambahay na nakasilip sa kanya. Parang naluluha ang mga to. Dahan-dahan, umakyat si Jasmine sa ikalawang palapag. Di niya maintindihan kung bakit pamilyar ang lahat ng naririto na para bang nanggaling na siya rito. Nakadarama siya ng bigat ng kalooban, subalit naroon na magaan na pakiramdam. Papasok na sana si Jasmine sa isang pinto nang hawakan ni Lance ang kamay niya. Napamaang siya na may isuot na singsing si Lance sa daliri niya. Lance? Nagsimulang manlabong kanyang mata sa luha habang nakatingin sa singsing na pamilyar din sa kanya. You asked me earlier if I'm going to marry you someday. This ring is the answer, Jasmine. Handa akong pakasalan ka ng paulit-ulit. Kahit saan, kahit kailan. I'm never gonna hurt you again this time. That's my promise. Yumakap si Jasmine kay Lance ng mahigpit. Alam niya, nadarama niyang tunay ang lahat ng sinasabi ni Lance. Ako rin, Lance. Pakakasalan kita kahit ano at sang simbahan. Pangako ko rin yan sa'yo. Magkahawa kamay silang umalis. Pagdating ng opisina, wala sa sariling nakatingin si Jasmine sa singsing na nasa daliri niya. Mabilis ang usad ng relasyon nila Lance at para siyang nananaginip. Noon, gusto niya na magtagal sa opisina para libangin ang sarili at ubusin ang oras. Pero ngayon wala pang uwian, na-excite na siyang makita si Lance. Napailing na lang si Mrs. Pilar habang nakatingin sa kanyang amo. Di mapagkakailan na mukhang in love ito ngayon. Bye, Mrs. Pilar. I'll go ahead. Paalam ni Jasmine nang sumapit ng 5:00. Nagmamadali, tumakbo to sa restroom para mag-retouch ng makeup at ayusin ang sarili. Gusto niyang fresh at maganda siyang haharap kay Lance. Matagal na tinitigan ni Jasmine ang sarili sa salamin. Mukhang masyadong makapal ang red lipstick na pinahid niya sa labi. Bahala na nga. Basta maganda, ayos na to. Pagkalabas, nakita niya si Lance nakasandal sa kotse nito habang nakatingin sa kanya papalapit sa pwesto nito. Nilagay ni Jasmine ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga niya. Napaninok siya na makita ang pagdilim ng mukha nito habang nakatingin sa kanyang mukha. Dahil doon napahawak siya sa magkabilang pisngi, natataranta na nagtanong, may problema ba? Di siya sanay na ganito si Lance kung tingnan siya. Di naman lagpas ang lipstick niya sa labi. Binasa ni Lance ang labi bago tumalikod. Your lips, it's too red. Napalabi si Jasmine. So hindi bagay. Nanlaki ang mata niya nung hatakin siya nito at halikan. Nang pakawalan ni Lance ang labi niya, naroon na ang kakaibang ngisi sa labi nito. Masyadong mapula. Nakakaakit halikan. Pulang-pula ang pisngi hinampas nito sa braso. Pinakaba mo naman ako, Lance. Akala ko hindi bagay. Bihira lang kasi siyang magpahid ng makapal na lipstick sa labi dahil natural ang pagka-pinkish ng labi niya. Tatawa-tawa si Lance hanggang sa pagmamaneho. Paano'y parang bata si Jasmine na pinapahid ang kumalat na lipstick sa labi nito. Pagkababa ng kotse, kinawit ni Jasmine ang kamay. Sabay po ng braso ni Lance papasok. Nagtataka, nilibot ni Jasmine ang mata sa paligid. Bukod sa kanila ay wala na ibang customer sa lugar.
Nakapagtataka dahil sikat at kilala itong kainan. Bawat madaanan, puno at nagkalat ng pulang petals ang bawat daan. Kumalat din ang mabango amoy ng aroma ng gagaling sa kandila. Lahat amoy rosas. Happy 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th anniversary, my Jasmine. Automatikong naglaglaga ng luha ni Jasmine sa mata nang mabasa ang pagbati gamit ng maraming petals sa sahig. Anniversary? Nang pagkakibigan ba to? Kung ano man yun, napakasaya niya ngayon. Nang humarap siya kay Lance, napansin niyang namumula ang mga mata nito. Lumapit si Lance kay Jasmine at hinaplos ang pisngi nito. I never had a chance to greet you back then because I was being a real jerk. That's why I'm greeting you now. Pinahid ni Jasmine ang luha. Nagawa niya magbiro sa kabila ng pagkalito. Hindi ko alam na may friendship anniversary pala tayong dalawa. Sorry ha, Lance, naiiyak ako. Hindi ko alam ba't ang babaw ng luha ko na mabasa ko yan eh. Para kasing pakiramdam ko, ang tagal kong hinihintay na mangyari to. Pumikit siya na yumuko si Lance at sinandal ang noo sa noon niya. I know, Jasmine, I know. Nang tumilat si Jasmine, nakita niya na naging islap ang mata ni Lance sa luha kagaya niya. Simpleng pagbati lamang to, subalit ramdam ni Jasmine napakalalim ng ibig nitong sabihin. Di lamang sa kanya, maging kay Lance din. Napasinghap siya na iluhod ni Lance sa isang tuhod, habang nakalahad ang isang palad sa harapan niya. Pwede ko bang maisayaw ang asawa ko? Asawa? Ang ibig bang sabihin ni Lance, future wife nito? Nakangiting tumango sa Jasmine. Pwede, kahit hanggang umaga pa. Ani niya sabay tanggap ng palad nito. Ang pakiramdam niya habang sumasayaw sa bisig ni Lance ay pamilyar. Ang tugtugin pamilyar. Sa sobrang saya'y para siyang nalulunod ngayon. Di siya makahinga habang umiiyak. Simula magising siya 3 years ago, hindi siya naging ganito kasaya. Laging may kulang, may hinahanap ang puso niya, at mukhang alam niya na kung ano ang kulang. Si Lance. Naalala ni Jasmine ang pinangako niya sa magulang niya. Sorry, Mommy, Daddy, pero hindi ko kayang pakawalan si Lance. Mahal na mahal ko siya. Piping bulong niya habang nakasandal ang ulo sa malapad nitong dibdib. Kapag bumalik ang alaala mo, wag mo sanang kakalimutan na mahal kita, Jasmine. Tumingala siya kay Lance. Kung magsalita ka naman, parang mawawala ako sa iyo eh. Kapag bumalik ang alaala ko, huwag kang mag-alala. Dr. Lancelot Anderson, hindi ako mawawala sa iyo kahit kailan. Sapat na kay Lance na marinig ang salitang yon sa labi ng asawa upang mapangiti siya. Hinapit ito lalo ang bewang ni Jasmine palapit sa kanyang katawan. Ito ang ikalawang beses na sumayaw silang dalawa ni Jasmine. Ang una sa araw ng kasal nila at ikalawa ngayong ika-6th anniversary nila. Pumikit si Jasmine ng pataka ni Lance nang halik ang kanyang noo. Sana sinabi nito, Happy 6th anniversary, Jasmine. I love you. Kanina pa nakatingin si Jasmine sa cake na nasa kanyang harapan. May kulang pa ba? Ano sa palagay mo, Manang? Naku, Ma'am Jasmine, walang kulang. Masarap na, made with love pa. Kinikilig na wika ng matanda habang yakap ang spatula. Nang matauhan, umayos to ng tayo at yumuko. Pasensya na, Ma'am, ha, nadala lang. Sa inyo na lang kasi ako kinikilig ni Sir Lance eh. Napahawak si Jasmine sa namumulang pisngi bago humarap sa matanda. Manang, ganito rin ba ako kiligin nun sa mga ex ko? Napipilan ang matanda at nautal. Ang mahigpit na bili ng ina ni Jasmine, wag magkukwento tungkol sa nakaraan. Kaya hindi masabi ng kasambahay na hindi naman to kinilig noon sa iba, tanging kay Lance lang. Mga bago lang kaming lahat dito kaya wala kaming alam, Ma'am. Sabi mo nung nakaraan, matagal ka na nagtatrabaho dito. Sandali, Manang. Tawag ni Jasmine sa matanda na nagmamadaling umalis. Ay, maglilinis pa pala ako ng kwarto sa itaas. Paalam nito. Napapantasikohan man, binalingan na lang ni Jasmine ang carrot cake na ginawa niya para kay Lance. Tama si Manang, masarap talaga. Siguro kinabahan lang siya dahil ito ang kauna-unahang beses na magbibigay siya ng cake sa lalaki. Nakangiti niyang nilagay ito sa box at dinala na sa loob ng kotse niya. Wala siyang pasok ngayon kaya't maaga pa lang, naganda na siya para gumawa ng cake. Gusto niyang mag-effort katulad ng ginawa ni Lance kagabi. Umikot si Jasmine sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng sleeveless fitted royal blue dress na hanggang tuhod at pinaresa ng flat blue sandals. Nagpakitang mabuti ang magandang hubog ng kanyang katawan, maging ang maputi at makinis ng balat. Tulad ng laging sinasabi ng daddy at mommy niya, para siyang prinsesa. Pagkarating sa ospital, nakangiting nilabas ng cake mula sa backseat. Sana'y magustuhan ni Lance ang dala niyang cake.
Aba dapat lang no? Sobrang aga kaya niya nag-bake para dito. Napahinto siya na makasalubong si Serena. May dala ding cake katulad niya at mukhang galing to sa opisina ni Lance. Na makita ni Serena ang cake na dala ng kaharap, ngumiti ito na alam ni Jasmine na peke. Kapag minamalas ka nga naman, no? Bulong na Jasmine. Para makaiwas sa gulo at away, nalagpasan niya ito. Ngunit napahinto din na magsalita ito. Di mahilig si Kuya Lance sa cake, Jasmine? Umarap si Jasmine at tinignan ang dala nito. Alam mo naman pala pero nagdala ka niyan. Di na niya tinanggap ang dala ko. Yung dala mo pa kaya? Balik tanong ni Serena. Pinasadahan ni Jasmine ang kabuuan ni Serena. Ngayon lang niya napansin halos kapiraso lang ng telang suot nito. Pumunta to dito upang maghatid ng cake o magbilad ng katawan. Hindi ko alam, nagagawan mo pa ng issue ang pagdadala ko ng cake sa kuya mo. Ba't ba hindi ka na lang manahimik at wag kang mangialam? Masyado ka na yatang pabida, Sarina. Alamin mo ang lugar mo sa buhay ni Lance. Naiinis na ako sa pagiging pakialamera mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Sarina, subalit agad din tong ngumiti na may pang-asar kay Jasmine. Hindi ko kasi masikmura na may umaaligid sa kanya na tulad mong may tama na sa ulo. Pinapalabas pa ng babaeng to na nasisiraan siya ng ulo. Kumuyom ang isang kamay ni Jasmine. Na makita ni Serena ang pagkaasar sa mukha ni Jasmine, nagpatuloy ito. Sinabi ko naman sa'yo, gusto ko itang ilayo sa kuya ko, diba? Alam mo kung bakit, Jasmine? Kasi para kang linta na bumabalik sa buhay niya matapos kanyang isuka. Ganon ka, Jasmine. Isa kang peste. Mapang-asar na sa amin ito bago umalis. Desperada? Linta? Peste? Isinuka na noon ni Lance. Humawak si Jasmine sa dibdib nito na makaramdam ng kirot. Di niya alam kung bakit hindi siya naapektuhan ng babaeng yon. Ibig palang sabihin tamang hinala niya na matagal na nang mahal si Lance. Kung pagbabasihan ang nararamdaman niya ngayon, kahit wala siyang maalala, marahil nga ay tama ito. Naging desperada, linta at peste siya noon dahil mahal niya si Lance, pero hindi siya papayag. Namanggaling ang mga salitang yon kay Sarina. Malaki ang hakbang hinabol niya si Sarina. Naabutan nito pasakay na ng kotse nito. Na makita ni Sarina si Jasmine, kinakabahan ng gulat at sa mukha nito. Sinara nito ang pintuan ng kotse at saka sumandal dito. Nung makabawi sa pagkabigla, ngumiti ito. Ngiting kahit kailan hindi nagustuhan ni Jasmine. May gusto ko pang marinig sa akin, Jasmine? Gusto mo bang malaman paano kay sinuka ng Kuya Lance ko noon? Kumunot ang noon nito nang buksan ni Jasmine ang box ng cake na hawak. Hindi, Sarina. Di ako tanga para di makinig sa mga sasabihin mo. Inangat na Jasmine ang cake na hawak. Gusto ko lang sabihin sa'yo, dalawa yung cake na dala ko. At dahil sinagan mo ang inis ko ngayong umaga, ibibigay ko isa dyan sa pagmumukha mo. Oh my God! Uli na para makaiwas si Sarina. Napatili na lang ng malakas na isampal ni Jasmine ang cake sa mukha nito. Ang sarap palang makaganti. Napatunayan to ni Jasmine patapos isampal ang cake sa mukha ni Sarina. Habang papalayo siya, rinig niya ang malakas na tili at mura nito. Parang walang nangyaring pumunta siya sa kotse at kinuha ang extra cake na dala niya. Sinabi niya na, huwag siya nitong pupunuin pero talagang inuubos itong pasensya niya. Kumunot ang noon ni Jasmine na makita si Lance palakad-lakad sa labas ng office ito habang hawak ang cellphone. Na makita siya nagmamadaritong tumakbo papalapit sa kanya. San ka ba galing? Kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. May pag-aalala sa mukha na tanong nito. Tumingin sa Jasmine sa cake na hawak. Bigla yung naisip na nakakatawang mukha ni Sarina. May binigyan lang ako ng cake. Pinatikim ko sa mukha niya. Sa kanya na masarap ang pagkakagawa ko dito. Dumilim ang mukha nito. Lalaki ba yan? Napangiti siya na mahimigan ng selos sa boses nito. Tino, huwag ka mag-alala, ikaw lang mahal ko. Siya nga pala, paano mo nalaman yung number ko? Wala siyang natatandaan na nagbigay siya ng number dito. Para kay Fernan. Pero di yun sinatinig ni Lance. Pinitik nito ang ilong na Jasmine ng mahina. Nakalimutan mo yata na nag-iwan ka ng contact number sa police station at dito sa ospital na mag-fill up ka. Napatango sa Jasmine kahit ang totoo. Duda siya sa sinabi nito. Oo, nawawalan siya ng malay. Pero di siya makakalimutin. Di siya nag-iiwan ng personal number sa ibang tao. Mukhang masarap ang cake na dala mo ha. Carrot cake ba yan? Paano mo nalaman? Nakalimutan mo lang. Pero lagi mo akong ginagawan yan. Inawakan ni Lance ang kamay niya at niyakag siya sa loob ng opisina.
Nakagat ni Jasmine ang labi habang pinapanood tong kumain. Sulit ang paggawa niya ng cake dahil halos maubos to ni Lance. Di niya maalis ang ngiti sa labi niya habang nakatingin kay Lance. Nakakabilib talaga to. Sa kabila ng pagiging tanyag na doktor, wala itong pinipiling gamutin. Mayaman man o mahirap, handa nitong gamutin. Hoy, Jasmine, baka matuna si Dr. Anderson sa mga tingin mo niyan. Aba, kulang na lang hubaran mo siya ng tingin mo kung lapitan mo na kaya't lapain mo. Tudyo ni Lisa kay Jasmine nang mapansin kanina pa ang paninitig nito. Imbes umiwas ang tingin, pinagsawa ni Jasmine ang mga mata kay Lance habang abala to sa pag-check up ng mga mamamayan sa isang bayan kung saan nagkaroon ng medical mission. Nang malaman ni Lance na may kumalat na epidemya sa lugar, sinadya nitong sumama para personal na masuri ang mga tao. Gwapo na, napakabait pa. Ibang klase talagang nobyo ko. Complete package na. Swerte ko talaga sa kanya Napangiti si Lisa habang nakatingin sa kaibigan niyang si Jasmine. Para tong nananaginip ng gising habang nakatingin kay Lance ngayon. Ibang klase talagang pagmamahal ng kaibigan niya kay Lance. Wagas at hindi namamatay. Kahit nawalan to ng alaala, si Lance pa rin talaga ang minamahal ng puso nito at wala ng iba. Naniniwala siya sa greatest love ngayon. Totoo pala yon at ang kaibigan niyang si Jasmine ang nagpapatunay nun. Mahinang siniko ni Lisa si Jasmine, saka ito mahinang bumulong. Jasmine, sabihin mo kay Lance, ipapakilala ko sa doktor na kasama niya kanina. Kaya nga ako sumama dito dahil sa kanya Gwapo kasi tas mukhang mabait pa. Di sumagot si Jasmine. Busy ang mata niya kay Lance nang inapapalibutan ng mga bata na nagkakagulo. Alright kids, para ma-check kayong lahat, kailangan niyong pumila. Para tayong matatapos kung magulo tayong lahat. Ani Lance habang ginugulo ang buhok ng dalawang bata. Doktor, may gusto muna sana kaming itanong Artista po kayo ni Miss Beautiful? Tanong ng isang batang lalaki sabay turo kay Jasmine. Nilingon ni Lance sa Jasmine. Sumilay ang ngiti bago sumagot. Hindi siya artista, pero mas maganda pa siya sa mga artista. Ang ganda nga po niya Paglaki ko po, pakakasalan at aasawahin ko siya. Malakas na sabi ng batang lalaki sabay ngiti, kaya lumabas ang bulok nitong ngipin. Nagkatawanan lahat na nakakarinig, kabilang ng iba pang doktor, mga nurse at iba pang volunteers. Pabirong pinitik ni Lance ang tenga nito. Abaloko ka. Aagawan mo pa ako? Di mo na maaagaw sa akin ang babaeng yun dahil akin na siya. Muli, ginulon ni Lance ang buhok nito. Tsaka magpatuloy ka muna bago ka manligaw ha? Birong muli nito. Tinakpa na Jasmine ang mukha gamit ang kamay. Akin na siya. Mapag-angkin man, nagustuhan niya ito. Di niya akalain na may pagkaseloso rin pala si Lance. Pero imbes ma-turn off, kinilig siya at natutuwa pa. Napailing si Lisa habang nakatingin kay Jasmine. Kitang-kita na sobrang saya nito ngayon kumpara noon dahil ngayon ngay minamahal nito ng tama si Lance. Siniko ni Lisa sa Jasmine, aba, attorney. Ibang klase ka rin kiligin, no? Para kang wala sa earth. Hello? Kanina pa kaya ako nagsasalita dito, aba? Parang hangin ang kausap ko. May sinasabi ka? Wala. Sige na, titigan mo na lang ulit si Lance. Pagsapit ng tanghali, naghanda lahat para kumain. 2 paper plate ang kinuha ni Jasmine para sa kanilang dalawa ni Lance. Pipili na sana siya na may humawak sa kamay niya, si Lance. Hinila siya nito paalis sa pila. Dinala siya nito sa tabi ng mga naglalakihang puno. Let's eat here, mas preskong hangin. Naglatag to ng blanket at inalalayan pa siyang umupo. Naglabas to ng basket na may mga pagkain. Awang ang labi, tumingin siya kay Lance. You prepare this? Tanong niya. Di kasi itong pagkain nakita niya para sa lahat kanina. Tumango si Lance kay Jasmine bago sumagot. Yes, proud na sagot nito. Napanunok si Jasmine. Pinagpapawisan siya. Kabado siya nagtanong. Lance, di ka naman marunong magluto Baka ma-food poison tayo ha? Natawat to na mahina habang napapakamot sa kilay. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para agapan ka kapag nalason ka. Lance? Ani yan na namumutla. Last time na nagluto to, hindi makain sa sobrang sunog. Magaling to sa lahat, pero lang sa pagluluto. Tatawa-tawa, pinisil ni Lance ang pisngi ni Jasmine. I'm just kidding, okay? Huwag ka mag-alala dahil safe kainin yan. Maaga pa ako nagising para magpaturo kay Manang lutuin yan at pumasa naman. Binuksan ni Lance ang dalang mga food container. Napanganga si Jasmine na makitang pagkain na sinabing niluto nito. Puro mga nilagang gulay. Tumingin si Jasmine kay Lance.
Nakangiting inihahanda ang mga niluto, kuno nito, na parang nilaga lang lahat. Halatang masaya si Lance na paghandaan siya. Nakakita niya sa mukha nito, gusto siya nitong pasiyahin. Di niya maiwasang ngumiti habang nakatitig dito. Di niya akalain na mag-e-effort ng ganito si Lance para sa kanya. Umusod to palapit sa kanya at saka nilagyan ng gulay ang plato niya. Pasensya ka na kung puro gulay to, Jasmine. Gusto ko lang na malusog ka. Don't worry, next time pag-aaralan kong lutuin ang mga paborito mong pagkain. Dumukwang si Jasmine para halikan to sa pisngi. Thank you sa effort, Lance. I love it. Maramdaman niya tong tiningnan sa mata bago muling hinalikan sa labi ng smack. I really appreciate it. Kahit nilagang gulay o inihaw na gulay pa yan, kakainin ko. Basta luto mo. Napasinghap siya nang hawakan ni Lance ang mukha niya para gumante ng smack na halik. This is nothing compared to all the effort you've put in the past few years, Jasmine. Kaya ginagawa ko to para makabawi. May kinuha tong supot mula sa loob ng basket. Namilog ang mata ni Jasmine na makita ang laman nito. Huwag mong sabihin na namula ang mata niya. Kaya pala bigla itong nawala right before lunch. Kumuha pala ito ng mga duhat. Alam ko gustong gusto mo ng duhat, kaya nang malaman kong meron dito niyan, nagpasama ko sa mga bata para kumuha. Nanlalabo ang mga mata na nakatingin siya dito. Maliit na bagay siguro to para sa iba, subalit hindi para sa kanya. Natouch siya sa effort nito ngayong oras. Parang kinikiliti ang puso niya sa sobrang saya. I love you, Lance. Thank you ngayong araw, ha? Sobrang napasaya mo ko. Maramdaman niyang saad. Bago sumagot, sinubuan siya nito ng patatas. I love you more, Jasmine. Ito lang ang sinabi ni Lance, ngunit ramdam ni Jasmine. Nakapaloob ang sobrang pagmamahal doon, pati na sa mga tingin nito. Tapos na kayong mga inggit? Nang lumingon sila ni Lance, pareho silang nagulat. Napakarami pala ng mga tao sa paligid. Kabilang si Lisa na may pananudyong nakatingin sa kanila. Aba, irespeto naman sa walang jowa. Apela pa nito. Kanina sila lang ni Lance ang tao dito Namumula na pakamot siya sa pisngi. Di makapaniwala ibang kapwa doktor ni Lance, maski ibang nurses na naroon. Nasaksihan nila kung ganong kasungit ang CEO nila, kaya hindi ang mga to makapaniwala sa nasaksihan ngayon. Nagmistura tong ibang tao. Nakakapagod man ang araw na to, pero dahil kasama niya si Lance, sulit naman. Habang pabalik sila ng Maynila, hindi niya inaalis ang tingin na dito. Habang abala to sa pagmamaneho, wala lang, gusto niya lang titigan. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nitong mga nakaraang buwan lang, malungkot siya dahil hindi siya makaalala, pero ngayon, wala nang pagsidla ng tuwa niya sa puso. Nakatitig ka na naman. Baka mamaya lapain mo na ako niyan. Biro ni Lance. Kanina pa nito dama ang paninitig ni Jasmine sa kanya. Pwede rin, anong lapa bang gusto mo? Pilyong sagot nito kaya napaprena si Lance ng sasakyan. Namumula ang pisngi, hinampas ni Jasmine to sa braso. Ikaw naman, biro lang Sige na, magmaneho ka na. Lalo tong pinamulahan ng mukha nang lingunin to ni Lance at kinindatan. Hindi ka dapat nagbibiro nang di mo kayang panindigan. Ikaw din, Jasmine. Magsisisi ka. Che, magmaneho ka na lang. Nasa sasakyan kaya tayo. Nagsimula ng umulan hanggang sa lumakas. Kumunot ang noo nila na makitang huminto ang mga naunang sasakyan sa kanila. Akmang bababa sa Jasmine ang pigilan siya ni Lance. Umuulan, sandali lang. Bumaba ito't umikot para pagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan. Tsaka siya pinayungan para di mabasa. Kilig na kagat na Jasmine ang labi niya. Napayakap siya kay Lance nang biglang kumulog ng malakas. Napabasangot siya na magawa pa nitong tawanan siya. Napaawang ang labi ni Jasmine na makita ang dahilan kaya hindi nakadaan ng mga sasakyan. Nagkaroon pa rin ng landslide at naharangan ng kalsada. Sobrang lakas ng ulan at hangin. Dinala sila ng kapitan ng lugar sa mga bakanting kubo na para sa mga turistang dumadayo. Pansamantala dito muna tutuloy ang mga hindi nakadaan dahil sa landslide. Mabuti na lang at maraming kubong bakante. May magagamit silang lahat. Kaso nga lang parang bibigay na rin ng mga to sa sobrang luma. Mukhang di kakayanin ng malakas na hangin at ulan. Grabe, ngayon pa talaga nangyari ito. May pupuntahan pa naman ako bukas. Malungkot na reklamo ni Lisa. Narito sila ngayon sa isang kubo habang hinihintay si Lance na nakikipag-usap ngayon sa opisyal ng bayan. Nang lumingon si Jasmine, wala na si Lisa sa tabi niya. Nakita niya to, kausap na ang doktor na tipo nito. Pasimple pa nga tong kumakapit dahil malakas ang hangin. Maparaan din.
Basang-basa na dumating si Lance sa kubo. Kumunot ang noo nito dahil nang dalhin nito ang bag na dala nila. Nakausap ko yung kapitan ng bayan. Bakante raw ang bahay sa likuran nila, doon muna tayo. Aabutin daw ng 3 araw bago mabalik at maiayos ang daan. Masyado daw malakas ang hangit ang ulan. Delikado at baka mapahamak lang gagawa. Kaya doon muna tayo sa bahay, sa bakanting bahay nila sa likod. Nalingon na Jasmine si Lisa, maging iba pang mga volunteers. Don't worry about them. Lilipat sila sa mga paupahan ni kapitan. Nakahinga si Jasmine ng malawag. Kunot ang noo nang ilagay ni Lance ang payong sa kamay niya. Basa na rin ako, ikaw na lang magpayong. Tara na. Dahil maputik, napilitan silang magtanggal ng rubber shoes. Habang sinusundan ni Jasmine si Lance, hindi niya maiwasang mapamaang dito. Wala tong kaarte-arte. May kalayuan ang nilakad nila. Maputik at maulan. Pinaya na ng kapitan na huwag gumamit ng sasakyan dahil di rin makakaalis sa madulas na daan. Malawak at malinis ang pinagdalhan sa kanila. Mas mukha tong bakasyonan kaysa bakanting bahay. Kapansin-pansin din na magaganda at iba't ibang klase ng bulaklak sa paligid nito. Pasensya na kayo, Dr. Anderson, Mrs. Anderson. Wala kaming magawa para matulungan kayong makadaan kaagad. Hinging paumanhin ng kapitan. Hindi nyo kailangan humingi ng pasensya. Mas mahalaga ang buhay ng iba kaysa madaliin ng maayos na daan. Habang nag-uusap ang dalawa na kayo kulang sa Jasmine, Mrs. Anderson daw, napagkamalan siyang asawa ni Lance kaya kilig na kilig siya. Imbes itama natutuwa pa siya na mapagkamalang asawa ng nobyo niya. May pumasok na may edad na babae. May dalatong mga malinis na kumot at banig. May kasama rin tong binatilyo na may dalang 2 tasa ng kape. Eto, gamitin ninyo. Pasensya na kayo ha, wala kaming malambot na kama dito. Naku, ayos lang po. Kami dapat magpapasalamat dahil magandang loob kayo. Natulungan kami. Salamat po sa inyo. Ngumiti ang mag-asawa. Maliit na bagay lang to, Mrs. Anderson, kumpara sa tulong na binibigay ng asawa mo dito sa aming bayan. Kung di dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng libreng pagamutan dito sa bayan namin eh. Nakangiting wika ng ginang. Kanina pa nakalis sa mag-anak. Naiwan sila ni Lance habang inuubos ang kapeng binigay sa kanila. Nalaman niya na hindi pala ito ang unang beses na nagsagawa ng medical mission sa lugar na to. Akala niya itong unang pagkakataon. Hindi niya rin maiwasang mangiti habang sumisimsim ng kape. Madami pa siyang hindi alam tungkol kay Lance. Kumunot ang noo na Jasmine nang hilahin siya ni Lance sa kamay. Maligo na tayo. Teka naman, wag mong sabing sabay tayong maliligo. Napatili na lang siya nung buhatin siya nito. Yes, sabay tayo. May reklamo ka? Nakangising tanong ni Lance kay Jasmine. Namumula ang pisnging umiling ito. Nilapat ito ang labi sa punong tenga ni Jasmine at bumulong. Ang lamig. Masarap maligo na may kasabay. Na makita ni Lance ang nangangamatis na pagkapula na pisngin ng asawa. Gumisito sabay bulong muli dito. Mukhang may niisip ka bukod sa paliligo. Care to tell me what it is? Wala kaya? Pagkakailan ng Jasmine na tinawanan lamang ito. Malakas tumili sa Jasmine nang buhusan siya ni Lance ng tubig sa katawan. Ang lamig! Narito sila ngayon sa likurang poso ng bahay. Dito sila naligo ni Lance. Akala niya kanina sa banyo sila maliligo pero hindi pala. Palikuran lamang pala talaga ang mga banyo dito. Nakakahiya dahil iba ang nasa isip niya kanina. Lumapit sila sa asawa. Mahinang pinisil ang pesti nito. Ikaw ha, pinagnanasaan mo ko. Lalong namula si Jasmine. No, I'm not. Alam mo ba, pwede kitang kasuhan sa pamibintang mo? Alam mo rin ba, na pwede kitang kasuhan dahil pinagnanasahan mo ko? Ganting biro ni Lance. Ang kulit mo, sinabing di kita pinagnanasahan eh. Bumalik sa pagbobomba ng poso si Lance. Nang mapuno ang balde, mulitong binuhusan si Jasmine sa ulo ng tubig. Parang bata na lamayo si Jasmine sa kanya. Ano bang klaseng tubig to? Ang lamig. Malamig ang patak ng ulan. Pero mas malamig ang tubig galing sa poso, parang may yelo. Kaya tuwing magbubuhos si Jasmine sa katawan, napapasingap siya sa lamig. Lance, tingnan mo, dali. Turo ni Jasmine sa mga malalaking kalabaw na dumaan. Hila-hila to na matandang lalaking may-ari. Nakangiting sinundan ni Lance ng tingin ng asawa na tuwang-tuwang sinundan to ni Jasmine. Para pa rin tong bata, tuwang-tuwa pag nakakakita ng mga hayop. Gantong-gantong asawa niya kahit nung mga bata pa lamang sila. Mahilig sa mga hayop, sa duhat, sa mga kulay pula.
Naalala ni Lance noon sa tuwing magbabakasyon sila sa bahay bakasyon na Jasmine, kung saan nakabase at nakatira ang kaibigan ng mami nila na si Tito Dexter. Walang ginawa si Jasmine kundi gumala at umakyat ng mga puno ng duhat. Wala tong kaarte-arte. Talagang sulit ang bakasyon nito. Look, Lance, ang daming kambing. Kung ano-ano pang itinuro nito. Wala tong pakialam kahit basang-basa ito. Nang mapansin ni Jasmine ang paninitig ni Lance, lumapit siya dito. Kinawit ang kamay sa braso nito. Ang tahimik naman. Nakatitig ka pa. Umamin ka nga, Doc Anderson. Nagpaplano ka kung paano ko gagapangin mamaya, no? Bakit pa ako magpaplano? Alam ko namang ikaw ang manggagapang sa akin. Malakas siyang hinampas ni Jasmine sa braso. Pulang-pula ang pisngi nito. Ang sama mo. Inabot sila ng dilim sa paliligo sa ulan at paglibot sa lugar. Lahat ng bahay na madaraanan, binabati ng lahat si Lance. Nagpapasalamat sa tulong na nagawa nito sa kanilang bayan. Doc Anderson, Mrs. Anderson, pupunta kami mamaya sa inyo at maghahatid ng pagkain para kayo makahigop ng mainit na sabaw. Tamang-tama, malamig at maginaw. Bagay na bagay ang masasabaw na ulam sa ganitong panahon. Salamat, Aling Marla. Nakangiting pasasalamat ni Lance. Lumapit ang maedad na babae kay Lance at mahinang bumulong. Siya ba ang asawa mo na matagal mo nang hinihintay bumalik kaya hindi mo magustuhan ng dalaga ko? Abay, kaya naman pala hinintay mo, napakaganda naman pala talaga. Siya nga ho, Aling Marla. May kalayuan man narinig ni Jasmine ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang pakilala pala noon ni Lance sa buong lugar may asawa na. Ibig sabihin ang tinutukoy nito noon ay ang yumaon nitong asawa. Humawak si Jasmine sa dibdib. Walang makapangselo sa dibdib niya. Kahit hinalili lang siya sa peso ng asawa nito noon, masaya siya dahil siya na ang kasama ni Lance ngayon. Napahawak siya sa dibdib na may biglang sumulpot na babae sa harapan niya. Sa palagay niya, mas bata to sa kanya. O anak, lumabas ka din. Lumapit na matandang babae dito. Siya nga palang anak ko, Mrs. Anderson. Pasensya na ako nagulat ka pero ganyan talagang anak ko eh. Mahilig manggulat. Batiin mo sila, anak. Hindi to nagsalita, yumuko lang sa harap nila. Kahit gasera lang ang ilaw, di nakaligtas sa mata ni Jasmine ang malaking pilat ito sa mukha. Malalim at mahaba. Takot na takot, tumakbo ang babae palayo kay Lance. Napansin ni Jasmine na kasaklay ito dahil maliit ang kanang paa. Bumuntong hininga naman ng matanda. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa batang yan. Dati naman palagi siyang nakangiti at masaya. Nakanguna pa nga siya sa pagsalubong kay Lance tuwing magkakaroon ng medical mission dahil gusto niya makita si Doc pero bigla siya nagbago noong nakaraang taon. Umuwi siyang sugatan, parang takot na takot. Ayaw niyang sabihin sa amin ng tatay niyang dahilan. Kwento ng matanda. Pumunta muna si Jasmine sa bandang likuran ng bahay ng matanda. May gasera sa paligid kaya maliwanag at kita ang paligid. Humina na rin ang hangin kaya hindi namamatay ang ilaw. Napasinghap si Jasmine sa gulat nang may humila sa kamay niya bago siya makarating sa kulungan. My God! Pinakaba mo naman ako eh. Nakahawak sa dibdib na bulala si Jasmine. Mrs. Grayson? Kumunot ang noon ni Jasmine nang hawakan itong kanyang kamay. Kapansin-pansin ang panginig nito para may gustong sabihin sa kanya. Napalayo si Jasmine nang bigla ilapit itong mukha sa kanya. Nakatingin sa mukha niya na parang sinusuri siya. May problema ba? Pwede ba tayong mag-usap? Nakikiusap ako. May gusto lang kong sabihin sa'yo. Nasa mukha ng babae ang pagsamo. Inayaan ni Jasmine hatakin siya nito palayo. Nang makalayo sila agad nang umiyak ito. Mrs. Anderson, kung ikaw ang asawa ni Doc, sinong babaeng sumugod sa akin at sinaktan ako? Natigilan si Jasmine, kunot ang noo. Hindi kita maintindihan anong ibig mong sabihin. Nanginginig man sa takot, nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita. Noong nakaraang taon, matapos sa medical mission nila ni Doc Grayson sa bahay namin, may babaeng sumugod sa akin habang nasa pamamitas ako ng sitaw. Sinaktan ako at pinagsasaksak ng kutsilyo sa mukha. Tinakot na bubulagin ako dahil tumitingin ako sa asawa niya. Sinabi niya sa akin, sa kanya lang daw si Doc Grayson. Mabutit nakaganti ako at nasaksak ko siya sa ulo, kaya di niya natamaan ng mata ko. Kung di ako nakaganti, baka nagtagumpay siya na nabulagin ako. Lumuluhang kwento nito. Kung ikaw ang asawa ni Doc, ibig sabihin, nagsisinungaling ang babaeng yon? Nag-alala ang babae. Hinawakan ang kamay ni Jasmine. Mag-iingat ka, Mrs. Anderson. Baka gawin din niya sa iyong ginawa niya sa akin. Kaya mag-iingat ka. Sa palagay ko'y baliw ang babaeng yon.
Nakadama man ng takot at awa, nagawang magtanong ng kalmado na Jasmine. Natatandaan mo bang mukha niya? Umiling to at patuloy sa pag-iyak. May suot siyang bonnet na itim, pero matatandaan kong boses niya pag nagkaharap ulit kaming dalawa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang boses ng babaeng nagdala ng gabi-gabing bungungot sa akin. Alam kong kalabisan ang hingin kong pabor, pero sana matulungan niyo akong hanapan at maparusahan ng babaeng yon, Mrs. Anderson. Sino kaya ang tinutukoy ng babae na nagpanggap na asawa ni Lance at nanakit sa kanya? Ano ang gagawin ni Jasmine kapag nalaman niya sino ang taong ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.